Kapag nag-a-apply ng bagong passport, isa ang PSA Authenticated Birth Certificate sa mga pangunahing requirements. Kung renewal naman ang gagawin, hindi na ito kailangang isumite. Maliban na lang kung magpapalit ng pangalan o marital status. Pero ngayon, kahit ang mga magre-renew, pinagdadala na rin ng birth certificate. Sabi ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin, tinangay ng dati nilang contractor ang data o impormasyon ng mga nag-apply ng pasaporte noon dahil nainis niya ito nang tapusin ang kanilang kontrata. Hindi sinabi ni Locsin kung sino ang kontraktor pero tiniyak niyang hindi na ito mauulit. Ibinunyag din ni Locsin na sa panahon pa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nagsimula ang problema sa passport at lumala sa ilalim ng administrasyong Aquino. Si Albert Del Rosario ang DFA Secretary noon ni Aquino. Bilang paggalang daw kay Locsin, tumanggi muna magbigay ng komento si Del Rosario sa issue pero hinikayat niya ang publiko na panatilihin ang kumpiyansa kay Locsin. Naniniwala rin siyang darating ang panahon na maitatama ng DFA ang mga problema. Dati nang kwenisyon ni dating DFA Secretary Perfecto Yasay ang kontrata ng DFA sa dating passport maker. Sabi ni Yasay sa isang Facebook post, August 2006, nang magkaroon ng Memorandum of Agreement ang Bangko Sentral ng Pilipinas at DFA para sa machine-readable electronic passports. Nanalo sa bidding ang kumpanyang Francois Charles Overthur Fiduciary. Pero noong 2015, habang nasa ilalim pa ng kontrata ng gobyerno, ang FCOF, kinuha ng DFA ang Upper Production Units Incorporated bilang bagong tagagawa ng e-passport. Sa ilalim ng kontrata, bawal itong kumuha ng subcontractor. Pero kinuha raw ng APO ang United Graphic Expression Corporation para gumawa ng mga bagong passports. February 2017 naman ay ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik na sa dati ang paggawa ng mga passports. Iniutos din ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na ipatigil na ang serbisyo ng UGEC na iligal daw na kinuha bilang passport maker. Hindi raw ito sinunod ng UGEC. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng APO at UGEC sa issue. Inatasan na ng Malacanang ang National Privacy Commission na mag-imbestiga kung may nalabag sa mga probisyon ng Data Privacy Act of 2012. Ipapatawag daw ng NPC ang DFA, iba pang concerned agencies at ang dating kontrakto na sangkot sa issue. Kung yan po ay subcontractor, pribado man siya, at kung siya ho ay nag-exercise ng control dito po sa status na ito, ay kailangan po ay tumatalima siya sa karapatan ng mga mamamayan over this data. At kailangan din po siyang managot kung meron po hindi ho otorisadong ginawa sa mga data na ito. Marisol Abduraman, GMA News.